Hello, good afternoon, everyone. This is a test, and let's see if this works. I just hope uh, this would be uh, recorded clearly and uploaded on YouTube. Okay. My name, by the way, is Nikki, and dati I upload cooking videos sa YouTube with my helper. Ako ang may hawak ng camera. I don't show myself in front of the camera. Ngayon lang. Because I think it's about time. Uh, the reason why I decided is because naawa na ako sa Pilipinas. Sobra na talaga. Kasi DDS, BBM, both sides. Bangayan ng bangayan. Hindi ba pwedeng mag-usap kayo ng maayos? Magtulungan? Kasi nakakapikon na. Sa totoo lang, hindi na nakakatuwa. Hindi ko alam kung anong iniisip ninyo. Ano ba ang pinagtatanggol nyo? Yung Pilipinas ba? O yung iniidolo nyo? Kasi parang yung iniidolo nyo na eh. Don't you even realize na yung mga yan, pag natapos ang termino, wala na, tapos na. Tayo nandito pa rin. Hindi ba dapat tayo ang magtulungan? Kasi, okay, rally. Ano pinaglaban nyo? Totoo bang nakikipaglabang kayo para mabalik ang nanakaw na yaman? Totoo ba? Bakit yung iba nagnakaw sa Sogo Hotel? Bakit yung isa ang isinisigaw, ibaba ang presyo ng, ano ba yun? Kwek-kwek? Oh my God! You don't even understand what you're fighting for. Nakakaawa ng Pilipinas, maawa naman kayo doon sa mga bayani na nagbuwis ng buhay para lang mabawi ang ating Pilipinas sa laban sa mga dayuhan. Tapos kayo, ganyan kayo. Nag-aaway-away kayo just because hindi ako naniwala kay Duterte, awayin na kita. Hindi ako naniwala kay BBM, awayin mo na ako. Ano ba? Hindi ko na kayo maintindihan. Ako sa totoo lang, wala akong kinampihan. Actually, to be honest, hindi ako bumoto. Kasi wala akong nakitang para sa akin worth it. And I was right. Look what's happening. Kaya lang, ang difference is, kahit wala akong nagustuhan sa mga tumakbo, nire-respeto ko yung nakaupo. Sinusuportahan ko. Katulad nung si Digong tumakbo, hindi ko rin siya nagustuhan dahil nung nangangampanya siya, ini-interview ng kataas ang paa, walang medyas. Oh my God, who are you? Rico Puno? And then, sumunod, I saw him, sinabihan niya, caught on camera, sabi niya doon sa isang reporter ng ABS-CBN, taga saan ka? Taga Manila po. Dito ka na lang sa Davao. Akong bahala sa'yo. Jeez, flirting! Is that the kind of president you wanted? Mura dito, mura doon, mura dito, mura doon. Even yung Diyos, sinabihan niyang stupid. Now look what's happening to him. Ang sabi ng ibang DDS, he was just joking. God never, never, ever joke that God is stupid. You guys know better than that. Come on. Hindi ba kayo nakikilabutan? Diyos ko po,
Lahat tayo mamamatay. Tandaan nyo yan. Lahat tayo haharap dun sa nasa itaas. Tandaan nyo yan. Akala nyo habang buhay kayo nandito sa mundo? Huh! Yun sinasabi ko. Paano mag-aasenso ang Pilipinas in the first place? Ipaliwanag nyo sa akin. Anong ginagawa nyo? Kayo, nagtatalo. Pare-pareho kayong Pilipino. Sabi ng kampi kay BBM, ang mga DDS, lutang, bobo, tanga. Anong sabi naman ng DDS sa mga kay Bongbong? Mga bobo, tanga, lutang. O sino ngayon, matalino? De pare-pareho kayong bobo, pare-pareho kayong tanga, pare-pareho kayong lutang. Hindi nyo ba naisip yon? Ha? Sige nga, ipaliwanag nyo sa akin. Feeling matalino rin lang kayong lahat. Ipaliwanag nyo sa akin kung anong nilalaman ng Philippine Constitution. Ipaliwanag nyo sa akin yung mga preambles. Kasi kahit ako, hindi ko kabisado yan. Mga smart ass kayo eh. Sige, paliwanag nyo nga sa akin. Tingnan ko kung totoong matatalino kayo. Tingnan ko kung hindi kayo lutang. Tingnan ko kung hindi kayo bobo. Tingnan ko kung hindi kayo tanga. Ang hilig-hilig nyo ng mga ganyang salita. Diyos ko po. Ialala ko lang sa inyo Walang create ang Diyos ng tanga. Walang create ang Diyos na bobo. Because, ganito yon kasimple. Matalino ka dito sa area na to. Bobo ka dito. You're not actually bobo. Mahina ka lang dito. Or hindi mo lang naiintindihan to. Yung isa ganon. Magaling siya dito, mahina siya dito. So, hindi bobo. Lahat tayo may kanya-kanya kung saan tayo magaling. May kanya-kanya tayo kung saan tayo mahina. Kaya wala tayong karapatan magsalita na tayo sa ibang tao, sabihin, bobo tayo, tanga ka, bobo ka. Hindi mo pwede sabihin, number 1, number 2, pinag-aral mo ba yung tao? Ha? Ikaw bang gumasto sa pag-aaral niyan? Number 3, ikaw bang nagpapalamon dyan? Kilala mo ba yan personally? Ha? This goes to everyone. Hindi ako kumakampi kahit kanino kasi sa totoo lang, I'm sick and tired of this shit. Pare-pareho kayo. Wala kayong pinagkaiba. Mga pilingero kayo, filingero. Mga smart ass. To be honest, wala akong nakikitang tanga, wala akong nakikitang bobo. You know kung ano yung nakikita ko? Mayayabang. Lahat kayo mayabang. Yan ang tamang term sa inyong lahat. Ngayon, nagkakaleche-leche na tayo, nananakawan na tayo ng mga may pwesto. Ano dapat natin gawin? Mag-away-away? Bakit? Mababawi yung pera sa ganon? Ha? Paliwanag nyo nga sa akin. Simula pa nung maliit ako, hanggang ngayong senior citizen na ako, nakita ko na yung mga rally-rally na yan. May nangyari ba? Wala. Nagmumukha lang kayong tanga, nagpapagod kayo doon. Nagsasayang ng oras. Paggising nyo the following day, yung pinaparesign nyo, siya pa rin yung nakaupo, di ba? Hanggang matapos ang termino niya. Sa mga Duterte naman, hindi na nakaupo yung tao eh. Ano pa bang inaano niyo pinagpipilitan? Nakakulong oh. Paano ang gagawin? Anong gusto niyong gawin? Yung pa isa, isinisinin niyo kay Bongbong. Kay Presidente Marcos, isinisinin niyo. Jesus Christ, aren't you guys thinking? Bago pa naupo yung tao,
May kaso na siya sa ICC because of extrajudicial killing. Anong isinisisi niyo kay Bongbong? Kasi pinahuli niya? Trinidor niya? Of course not! Batas ng ICC yun. It doesn't matter kay umo o kay hindi si Presidente Marcos. Kakalawitin at kakalawitin nila si Digong. Iimbestigan. Kumbaga, kung meron tayong gobyerno rito, ang ICC parang gobyerno ng buong mundo. Gets nyo? My God! Ang gagaling yung magsipag-sisi. Hindi naman kayo nag-iisip. Hindi ganon. Isa pa ito. Oh, yan ha. Yan, sinasabi ko. Etong isa pa, itong si Mr. Chavit Singson. Katanda-tanda mo na, utang na loob. Sabihan mo ang mga magulang, huwag niyong papasukin ng mga anak niyo, papuntahin niyo sa rally. Bobo ka ba? Tanga ka ba? O yan, ako ang magsabi. Lutang ka ba? Anong malay ng mga bata? Anong alam nila sa nangyayari sa gobyerno? Marinig man nila yan, hindi nila naiintindihan yan. Hindi ba naisip yun? Katanda-tanda mo na. Dapat, alam mo na yan. Ikaw kasi papel ka ng papel, dinadaan mo sa pera eh. Yung mga iba naman, kung mo may pera ka, kulang na lang dilaan ng puwit mo. Sa halagang 500? Oh God! Diyos ko, you people, wake up! Hindi nyo ba naiisip yung mga yang nangyayari na yan? Anong alam ng mga kabataan? Ha? O katulad nun, yung bata na namatay dun sa rally na yun noong September. Mababalik nyo pa yung buhay nun? Ha? May nag-sorry ba sa nangyari? Sa nag-aya sa kanya? Ha? May nagsustento ba sa magulang niya? Pampalubag loob? Pagpalibing or na yung private yung nag-imbita, nag-aya dun sa batang yun. Tapos yung mga nakikita ko na nanapok na nakit ng ng pulis. Tapos nung hinuli, iyak-iyak, parang tanga. Oh my goodness! You know, guys, ang mga pulis, ang mga sundalo, hindi nyo yan pwedeng hilahin sa mga rally-rally ninyo. Yung keso, kay Digong tayo, or keso kay Sara tayo, or kay Bibiam. No! They're not gonna go with you. You know why? Kasi, ang pinagtatanggol nila, ang Pilipinas. Kita mo, pag rally nga, nagkakagulo na kayo, nakatayo lang sila doon, nakaharang. Hindi ba na, common sense, people? My God, tumanda na kayo ng ganyan. Tapos, bobo, tanga, lutang. Oh my goodness. You're only blabbering. But nothing in here. Nakakainis na eh. Ako, ayoko na mga ganitong vlogging na ganito. Gusto ko, nanonood lang eh. Kaya lang, napuno na ako. Ang tanda ko na eh. Wala akong nakitang improvement. Lumala ang sitwasyon ng Pilipinas. Nakakaawa ang Pilipinas. Gusto nyong gumanda ang Pilipinas? Ha? Huwag kayong mag-sip-sip dyan sa mga sinasanto ninyong politiko. Alam nyo kung anong gawin nyo? Magwalis ka dyan sa harapan mo. Naninigarilyo ka? Huwag mo itapon sa kalsada. Tapon mo sa basura. Huwag ka magkalat. Merong nasalanta ng bagyo, tumulong ka. Miski isang pirasong t-shirt man lang. Magbigay ka ng donasyon. Kahit piso. Yan ang pagiging mabuting mamamayan.
Diyos ko, hindi, doon sa dahig, tinan mo nangyari, ultimo humba, pinag-aawayan. Oh my goodness, sinong katawa-tawa niyan, hindi ba tayo rin? Ha? Di ba tayo rin? Nakakahiya na tayo, tama na, please. Gamitin naman natin to. Oh. Yung iba, alam mo, ito totoo to, real talk. Sumakay ako ng taxi. He was even proud, yung driver. Yung politiko, binigyan siya ng 500 para lang iboto siya or something. Sabi ko, yan lang maghalaga mo, 500. Tapos, 6 na taon mo pagsasakripisyohin ang tao, ang kapwa mo Pilipino, sa halagang 500. Proud ka pa? Hindi ko na napigilan eh. Kasi, why would you even be proud of being paid for 500? Tapos ang nakikita mo, milyon na Pilipino naghihirap. Tama ba yon? Ganyan na ba tayo kababa ngayon? Mahiya naman tayo kay Jose Rizal, Diyos ko. Grabe. Ako, wala akong tinutumbok na kung sino. Naiinis lang ako sa nakikita ko. Titira ang mga DDS. Sasagot ang BBM. Followers. Puro kayo followers lang naman. O, pagtas yung magganyanan, anong nangyari? Nasolve ba ang problema? Yumaman ba ang Pilipinas? Ha? Nawala ba ang krimen? Thank God. Tingnan mo ha, tingnan ninyong lahat. Hindi pa ba kayo kinikilabutan? Linilindol na tayo. Anong ibig sabihin nun? Ginigera na tayo ng langit. Hindi nyo ba nare-realize yun? Anong reaction ninyo? Lumindol sa ganito, lumindol sa ganyan. Alam mo ba si Inday Sara, blah 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 blah. Alam mo si Bongbong, blah 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 blah. What the? Hindi ko alam kung ano i-comment ko sa inyo. Meron pang isa na, paiyak-iyak. Dahil si Digong kawawa dun sa dahig. Di puntahan mo! Bakit? Mawawala ba sa kulungan si makakauwi ba dito si Digong kung umiyak ka? Ha? These things don't freaking help. Stop idolizing these politicians. Kung nagkakagulo sila, dapat tayo magkaisa. Tayo ang umayos ng bansa. Hindi yung tayo-tayo, parang aso't pusa, nagbabangayan. Because it's not helping. Puro lang kayo smart ass. Puro lang kayo yabang. Tama na. Naiinis ako. Minsan magka-comment ako. Palibasang maka-DDS ka. Yung isa naman, palibasang maka-BBM ka. What the? Wala nga akong kinakampihan eh. Basahin ninyo kasi. Yan ang hirap pa isa eh. Ang hilig-hilig. Sumausaw. Hindi naman naintindihan ko ano yung sinabi. Ang layo naman ng sinagot. O sino ngayon ng lutang? Ang hilig-hilig sumausaw, hindi naman naiintindihan ko ano yung sinasabi nung nagkomento. Meron pang isa, natawa ako, buti na lang, may nagbabasa at nanonood, nakakilala ko, kaibigan ko. Nung nakita yung last name ko, biglang merong nag-ano sa akin. Hindi, ang mga foreigners dito, hindi pwede sumausaw, layas. Sinagot ko siya, gago. Sa Quezon City ako pinanganak. Foreign sounding lang apelyido ko, hindi na ako pwede sumabat. Sinagot siya nung kaibigan ko. Kilala ko yan. Pilipino yan. Oh, yung kasi tira ng tira eh. Unang-una kung foreigner ako, makikialam ba ako? Common sense. Diyos ko. Wala sa apelyido yun.
Eh dito ako pinanganak eh. Dito ako tumanda. Dito na rin ako mamamatay. Alam niyo kung bakit ako nagkakaganto? May problema na ako sa puso, malapit na ako mamatay. Isang atake na lang ako dahil nakakadalawa na ako. Kaya lang, ganyan ang kalagayan ko, ganito pang nakikita ko. Imbis na umayos ang Pilipinas, lalong lumalala. Ano? Ganto? Tapos, tao, inumpisahan kasi ni Digong, I'm so sorry to say this. Mura dito, mura doon, mura dito, mura doon. Diba ang sabi ng matatanda, kung ano ang puno, siya ang bunga. Anong nangyari sa atin? Mura dito, mura doon. Yan bang papakita nyo sa kabataan? Yan bang ituturo ninyo? Yan bang papalamon ninyo? Ang tuturuan sila ng ganyan? Tuturuan na mag-imbento, ng mga kwento, tuturuan magsinungaling. Yan ang ituturo ninyo sa future citizens? Ha? Ako ayoko. Sa totoo lang, hindi ako malinis. Nagmumura rin ako. Pero I will not ever do that in front of a camera. Why? Kasi baka may batang mapanood ang video ko. Ayokong mamatay ako na ang natutunan sa akin ng kabataan, magmura, magsinungaling, magyabang. Ayoko mangyari yun. Kaya sana matauhan naman kayo pare-pareho. Mahiya naman kayo. Diyos ko dahi. Nakakainis na kasi. Ikaw naman, VP Sara, please stop yapping and yapping and yapping. Go to work. My God, for Pete's sake, the Filipinos are paying for your salary. Hindi nyo ba naiisip yun, DDS? Happy kayo. Tiniran ni Sara presidente. Ganun lang siya ng ganun. Ano ang trabahong ginagawa niya? May nagawa na ba siya so far? Tell me. Baka hindi ko alam eh. Tell me. Kasi ako, so far, ang nakikita ko sa internet, puro lang ganun-ganun. Puro lang ganyan-ganon. Keso hindi nagtatrabaho si Bongbong. Keso siya lang ang ganito, siya lang ang ganon siya. Wow! Ba't hindi mo intayin na purihin ka ng mamamayan? Huwag mong purihin ang sarili mo. Maging humble ka naman. My goodness. Hindi mo nga mapaliwanag kung nasan yung lintik na pera ng DepEd na yan na nawala. Oh, anong sabi mo nitong huli? Nakaisip ka ng ideya. Ginamit mo sa pag-imbestiga ng mga computer? You should have said that ages ago. My God. Diyan ako lahat kayo, trying to be smart. Smart as naman. Ngayon gawin nyo, kaysa magbangayan kayong ganyan. Dapat mag-usap kayo. Ikaw, Sara, mag-usap ka. Ikaw, Bongbong, mag-usap kayo. Pag-usapan nyo kung paano mapapa-asenso ang Pilipinas. Pag-usapan nyo kung paano magkakaroon ng unity ang taong bayan. Pag-usapan nyo kung paano mababawi ang punyetang nawala na perang yan. Na napunta sa bulsa ng kung sino-sinong herehodes na walang konsensya, mga yan. Ngayon lahat nagtuturuan. Natural, walang aamin. May magnanako bang umamin na, uy, alam mo, ninakawang kita. May aamin bang ganun? Siyempre, wala. My goodness. I really hope this video helps. Matauhan kayo pare-pareho. Maawa kayo sa Pilipinas.
At saka alamin nyo kung ano ang pinaglalaban nyo. Pilipinas ba? O yung iniidolo ninyong politiko? Ha? Kasi pag natapos ang termino ng mga yan, wala na, tapos na. Tayo nandito pa, naghihirap pa rin. Kumakayod pa rin. Ako nga, dapat retired na, kumakayod pa rin. Pambili ng gamot ko. Kasi, yung nakukuha kong pera sa gobyerno, kulang. Kaya kailangan ko pang kumayod. Ilang beses, punta ako ng PGH, mamamatay na ako, hindi pa ako natitignan. Ano nangyari? E di itinakbo ako ng kapatid ko sa private hospital. Kung hindi, wala na ako dito. See? That's how slow we are. Pagdating sa serbisyo, we are so slow. Kaya nga both sides may pintas. Kaya wag kayong magmagaling pare-pareho. Unang-una sa lahat, ha? Followers lang kayo. Yung pinagtatanggol mo rito, walang nagagawa. Yung pinagtatanggol mo rito, ang bagal kumilos. Oh, sige. Although in fairness to Bongbong, maganda yung ginawa niya dun sa mga victims ng lindol. Umaksyon siya kagad. In fairness to him, I will give that to him. Umaksyon siya. Si Sarah, on the other hand, in the middle of this chaos, she's like blah, 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 blah. What the? Don't you guys even think about this? Huh? Wala, hindi ako makabongbong, ha? Don't get me wrong. Observation ko to. Sana kayo, observe nyo rin. Na okay lang. Gusto mong kampihan ang mga Duterte, go ahead. Gusto mong kampihan sila Marcos, go ahead. For all I care. Kaya lang, huwag naman kayong parang sinasanton nyo na yung mga yan. By the end of the day, pag tayo talaga may iiwan dito. Don't you get that? Please, think. My goodness, katawa-tawa tayo sa ibang bansa na ganyan. Unang-una na lang ang edukasyon. Bumabaksak, bumababa. Ang mga bata, tinan mo, hindi na marunong magsipag-English. Samantalang sinasabi na ang Pilipinas, second language ang English. Ano ba? Dapat yan yung edukasyon ang mauna na umayos para magkaroon tayo ng future na maganda na magagawa ng kabataan kasi mga kabataan nalalaki may mga ganito. Ano bang pinagtuturo-turo ninyo sa My God, paano hindi magkakaganon? Asan ang pera ng DepEd? Sige na. Ano nangyari? Ha? Ano nangyari? DPWH. Ano nangyari? Yung mga flood control na yan. Lahat naman kayo, pareho kayong corrupt. Kasi may hawak ng DPWH. Tao ni Bongbong. Sino ang nanggaling sa DepEd? Di ba si Sara? Pareho lang may problema eh. And yet, you people go, bobo, tanga. Think, people, think.